Naalimpungatan si Bimbo sa kanyang pagkakahimbing. Agad na hinanap ang unan na madalas niyang niyayakap sa pagtulog. Nahulog pala yun sa ibaba ng kanyang kama. Nag-iisa lang siya sa kanyang kwarto. Mula nang sumapit sa edad na 10, ay hinayaan na siya ng kanyang mga magulang na matulog na mag-isa. Kaya inihiwalay na rin siya ng kanyang silid. Dinampot ni Bimbo sa sahig ang kanyang paboritong unan na regalo pa sa kanya ng kanyang mga magulang. Kahit iba na ang amoy nun dahil sa panis na laway, ay ayaw niya tong palabhan. Mas madali kasi siyang makatulog at mas komportable kapag yakap ang paborito niyang unan. Niyakap ni Bimbo ang kanyang unan upang bumalik sa pagtulog nang makarinig siya ng ingay mula sa labas ng kanyang kwarto. Ingay yun na tila nag-aaway. May sumisigaw at nagmamakaawa. Pinakinggan niyang maigi yun. Boses yun ng kanyang nanay at tatay. Ala, may nangyayari kina nanay at tatay. Titignan ko nga. Akmang babangon upang lumabas ng kanyang kwarto ang bata nang makarinig naman siya ng ibang boses. Galit na galit ang boses na yun na may kasamang pag-atungal. Wari galing yun sa isang uri ng hayop o halimaw. Nakadama ng kilabot sa kanyang katawan ng bata. Kung halimaw nga ang pinagmumulan ng ingay na yun, malamang ay nasa panganib ang kanyang mga magulang. Bagamat naroon ang kaba at takot, ay ganap nang tumayo ng kama si Bimbo. Binuksan ang pinto ng kwarto at pinuntahan ang pinagmumulan ng ingay. Subalit hindi siya kagad dumiretso ron, kundi saglit muna siyang nagtago. Yumuko at gumapang papunta sa sala. Napahinto siya at lalo pang kinilabutan nang makita kung anong meron sa kanilang sala. Ha? May halimaw! May halimaw sa sala! At biyag sina inay at itay! Sila yata ang sinasabing aswang. Nakakatakot ang itsura nila. Ang lalaki at ang tutulis ng kanilang pangil. Pati na rin ang kanilang kuko. Hindi alam ni Bimbo kung ano ang kanyang gagawin. Isiniksik niya ang kanyang sarili sa isang sulok ng bahay. Tumindi ang kanyang nararamdamang takot. Dinig na dinig niya ang tanong ng dalawang aswang sa kanyang mga magulang. Ano? Nasaan siya? Nasaan siya? Subalit walang makuwang sagot ang aswang sa kanyang mga magulang na bihag ng dalawang halimaw. Talagang nagmamatigas ka? Ayaw mong magsalita? Lalong nagalit ang mga aswang sa pananahimik ng mga magulang ni Bimbo, kaya hinigpitan ng isang mabangis na aswang ang pagkakahawak sa leeg ng tatay ng bata at sinakmal yun. Sumirit ang masagalang dugo mula sa leeg ng lalaki na tumalsik pa sa mukha ng aswang. Sinipsip at walang awang pinatay ng mabangis na aswang ang ama ni Bimbo. Samantala, bakas din sa isa pang aswang ang galit habang hawak naman ang buhok ng nanay ni Bimbo. Itinaas ng halimaw ang kanyang kamay, saka ito biglang ipinasok sa dibdib ng babae. Lumabas ang masagalang dugo nang maipasok ng aswang ang buong kamay niya na may matutulis na kuko sa dibdib ng bihag. Nang ilabas ng aswang ang ipinasok na kamay mula sa dibdib ng babae at hawak na nito ang puso na tumutulo pa ang dugo, ibinuka ng aswang ang kanyang bibig at sinubo ng buo ang hawak na sariwang puso. Naaamoy ni Bimbo ang lansa dahil sa sariwang dugo na nagkalat sa sala, dugo na galing pa sa kanyang mga magulang. Pigil ang kanyang pag-iyak. Kitang-kita niya kung paano paslangin at gawing pagkain ng dalawang aswang ang lamang loob ng kanyang mga magulang. Ipinikit na lang ni Bimbo ang kanyang mga mata. Hindi niya na kaya pang makita ang nangyayari.
Durog na ang puso niya. Gusto niyang sugurin ang 2 aswang na pumatay sa kanyang nanay at tatay. Kaya lamang ay wala rin siyang magagawa. Dahil malamang ay kainin din siya ng 2 halimaw. Walang buhay, lasog-lasog ang katawan. Kumakalat ang sariwang dugo na nagbibigay ng masangsang na amoy. Yun ang senaryong makikita sa sala ng bahay ni Bimbo. Nanatiling walang kibo ang bata sa kanyang pinagtataguan. Hindi niya alam kung paano siya aalis doon kung nandun pa rin ang mga aswang. Maya-maya pa, may manok na tumilaok mula sa labas ng bahay nila. Nagulat ang 2 aswang na itinigil na ang pagkain sa lamang loob mula sa katawan ng mga magulang ni Bimbo. Wari na alarma ang mga halimaw sa narinig na tilaok. Nagmamadaling lumabas ang mga ito at umalis. Takot silang abutan ng pagbukang liwayway at pagsikat ng araw. Nang matiyak ni Bimbo na wala na ang mga aswang, ay saka pa lamang siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Pumalahaw sa pag-iyak ang bata nang ganap na makita ng malapitan ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mga magulang. Ang sasama niyo! Pinatay niyo ang itay at inay ko! Napakahayop niyo, mga aswang! Bakit niyo ginawa to sa inay at itay ko? Bakit? Bakit? Kahit naliligo sa dugo ang katawan ng mga magulang, ay di yun inalintana ni Bimbo. Mahigpit niyang niyakap ang wakwak at lasog-lasog na katawan ng kanyang mga magulang. Maliwanag na ang 4 na sulok ng baryo nang madiskubre ng mga kapitbahay ang tungkol sa kahindik-hindik na sinapit ng mga magulang ni Bimbo. Agad yung pinuntahan ng kapitan saka tumawag ng mga pulis. Dahil kakaiba ang naging paraan ng pagpatay, kaya pinaniniwalaan ng mga taga roon na isang aswang na halimaw ang pumaslang sa mag-asawa. Naghalughog ang mga pulis sa loob ng bahay para hanapin si Bimbo. Subalit hindi nila yun nakita. Nawawala ang bata. Umalis ito ng bahay na walang tiyak na pupuntahan. Samantala, malayo na ang narating ni Bimbo pagkatapos niyang masaksihan ang nakakakilabot na ginawa ng mga aswang sa kanyang mga magulang. Ay tila wala sa sarili ang bata na naglakad ng naglakad. Kung saan patutungo ito ay walang katiyakan. Habang naglalakad siya, ay bigla na lamang iiyak si Bimbo kapag naaalala ang sinapit ng kanyang mga magulang. Tay, inay, bakit nangyari yun sa kanila? Bakit sila pinatay ng aswang? Napakahayop nila. Ang sasama nila. Pinapangako ko, hahanapin ko ang mga aswang na yon. Igaganti ko sila. Papatayin ko rin sila. Umiiyak na naglalakad habang bumubulong si Bimbo. Makikita rin ang galit sa mukha nito. Kung may ibang taong makakakita lang sa kanya, ay iisipin na nasisiraan na siya ng ulo. Dahil walang tiyak na pupuntahan ng bata, kaya tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad. Tila hindi rin ito nakakaramdam ng gutom. Tinitingnan siya ng ibang taong nakakasalubong na may pagtataka. Hanggang isang matandang babae ang lumapit kay Bimbo. Nasa mukha nito ang pag-aalala para sa bata. Kaya lamang, tila wala pa rin sa sarili si Bimbo. Tuloy lang sa paglalakad. Hindi pinansin ang lumapit sa kanya. Hanggang sa hinawakan ng matandang babae ang kamay ng bata. Dali lang, iho. Teka lang. Huminto sa paglalakad ang bata nang mahawakan ang kanyang braso. Nakatingin sa kawalan. Tahimik lamang ito. Saan ka ba pupunta, iho? Abe, pansin ko. Para ka yatang nawawala. Ano bang pangalan mo? Taga saan ka ba? Mukhang malayo ang pinanggalingan mo.
Sunod-sunod ang tanong ng matandang babae kay Bimbo. Siya ay si Lola Aldea, isang matandang albularya na naninirahan malapit sa ilog. Wala pa ring sagot ang bata sa mga tanong ni Lola Aldea. Abay, Justin, bata ire. Ano ba nangyayari sa kanya at ayaw yata magsalita? Baka naman pipi. O kaya ibingi. Kaya hindi ako naririnig at naiintindihan ang sinasabi ko. Nako po, mapapalaban yata ako ng senyasan sa batang ito ah. Amit ang kamay ay sumenya si Lola Aldea kay Bimbo. Nagtanong kung saan galing at kung nagugutom ba ito at kung gustong kumain. Nakatingin si Bimbo sa matanda. Napakunot ang noo nito. Ano po bang sinasabi nyo? Hindi naman po ako pipi. Hindi rin po ako bingi. Abay, salbahe kang bata ka. Pinahirapan mo pa ako sa pagsisenyas. Nagmukha tuloy ako sento-sento. Marunong ka naman pala magsalita. Sino po bang may sabi na sumenyas kayo? Narinig ko naman po yung tanong nyo kanini. Kaya lang, wala po ako sa kondisyon na sagutin yun. Saan ka ba pupunta, iho? Hindi ko po alam. Saan ba mga magulang mo? At hinahayaan kang gumala sa kung saan-saan? Tahimik na napatingin si Bimbo kay Lola Aldea. Iniyuko nito ang ulo. Saka nagsimulang umiyak. Wala na po sila. Patay na po sila. Pinatay po sila ng mga aswang. Jesus Mariosep, o ba yung sinasabi mo? Opo, walang awang pinatay ng aswang at tatay at nanay ko. Kinain sila ng aswang. Ang sasama po ng mga aswang na yun. Nakakalungkot naman pala nangyari sa'yo, iho. O siya, tigil na. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Hinaplos-haplos ng matandang babae ang likod ng bata upang payapain at pakalmahin sa pag-iyak ang bata. Kung wala ka mapupuntahan, gusto mo bang doon ka na lang sa kubo ko? Pwede ka doon tumira. Tumangu-tangu si Bimbo bilang pagsang-ayon sa sinabi ng matandang nagmamalasakit sa kanya. Kaya isinama na ni Lola Aldea ang bata upang umuwi sa kanyang kubo na malapit sa tabing ilog. Nalaman na rin niya ang pangalan nito. Bimbo, heto ang kubo ko. Andito na tayo. Pasensya ka na at medyo maliit lang ito. Okay lang po, Lola. Siya nga pala. Lola Aldea na lamang ang itawag mo sa akin, ha? At mula ngayon, ikaw naman ay magiging apo ko na. Ayos lang ba yun sa'yo? Opo. Opo, Lola Aldea. Mukhang malayo ang pinanggalingan mo. Malamang ay gutom ka na. Sandali lamang nga. Maghintay ka dito at ipaghahanda kita ng pagkain. May natira pa akong kaning lamig doon at sa adobo. Ipinaghanda ni Lola Aldea ng pagkain si Bimbo. Hindi na naghugas pa ng kamay ang bata nang makita ang pagkain, kundi sinunggaban kagad niya ito. Matinding gutom talaga ang nararamdaman ng bata. Dahan-dahan ka lang naman, Bimbo. At baka mabulunan ka. Kahapon pa po kasi ako hindi kumakain eh. Kaya gutom na po ako. Ganun ba? Hala, sige, ubusin mo na yan. At mamaya ay magpahinga ka. Mukhang pagod na pagod ka rin. Bukas na ulit tayo mag-usap. Nang makakain, ay naupo si Bimbo sa isang bangko sa loob ng kubo. Nakita ni Lola Aldea na napapayuko ito sa tindi ng antok. Kaya ipinaglatag ng matanda at saka inakay upang makahiga ng maayos. Kinabukasan, paggising ni Lola Aldea ay si Bimbo agad ang hinanap ng kanyang mga mata. Tumingin siya sa lugar na hinigaan ng bata. Aba, wala si Bimbo ah. Asan ang batang yon? Umalis din yata. Ang sabi niya ay okay lang na dito siya tumira.
Tumayo ang matanda at lumabas ng bahay. Iginala ang paningin upang hanapin ang batang tinulungan. Nawala ang pag-aalala at napalitan ng ngiti sa labi ang pagkabahala ni Lola Aldea. Natanaw niya kasi si Bimbo, nasa may pangpang ng ilog. Nakatingin ito sa tubig. Naisip niya na marahil ay nainip ito, kaya't pagkagising ay lumabas ng bahay at naglakad-lakad. Nilapitan siya ni Lola Aldea. Kala ko kung saan ka na nagpunta, Bimbo. Andito ka lang pala sa may ilog. Naglakad-lakad lang po ako, Lola. Magandang lugar na ito. Tahimik at payapa sa pakiramdam. Kaya pinili kong dito tumira. Talaga po bang nag-iisa lang po kayo, Lola? Oo, Bimbo. Wala na rin akong mga kamag-anak. Pero sanay naman na akong nag-iisa. Pasensya na po kayo dahil naabala ko pa po kayo. Makakaistorbo po ako sa inyo. Ayos lang yun, iho. Saka ako nag-alok sa'yo para dumito ka na lang. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Halika na, bumalik na tayo sa loob ng kubo. Maghahanda ko ng almusal natin. Sige po, Lola. Nauna nang lumakad pabalik ng kubo si Lola Aldea. Sumunod naman kagad si Bimbo. Doon na ang magiging tirahan niya, kasama ang matandang nagbukas ng kanyang tahanan para tulungan at damayan siya. Nang matapos ang pananghalian, ay oras na yun ng pamamahinga ni Lola Aldea. Bukas na lang siya maglalako ng mga dahong gulay na aanihin sa kanyang taniman. Mabilis na nakatulog sa upuang tumba-tumba ang matanda. Nang makita ni Bimbo na tulog na yon, ay lumabas siya ng bahay. Bumalik siya sa pangpang ng ilog na malapit lamang sa kubo. Kakaiba ang pangahalina ng malinaw na tubig sa ilog. Hinubad ni Bimbo ang suot na t-shirt at lumusong doon. Malamig ang tubig at nang ganap ng mabasa ang buong katawan ni Bimbo, ay tila nagbigay yun ng kakaibang sigla sa kanya. Naibsan ang bigat sa dibdib na kanyang nararamdaman. Yun ang unang pagkakataon na naligo siya pagkatapos ng mga nangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Tuloy-tuloy ang paglusong ni Bimbo patungo sa gitna ng ilog. Walang kaide-ideya ang bata na malalim ang gitnang bahaging yon. Kaya nagulat si Bimbo nang biglang lumubog ang kanyang kabuuan. Tila ba nahulog siya sa malalim na hukay. Kakawag-kawag ang bata para piliting pumaibabaw sa tubig. Kaya nga lang ay hirap siya dahil hindi naman siya marunong lumangoy. Sa isang tao na hindi marunong lumangoy ay papalubog ito kapag nagkakakawag sa ilalim ng tubig. Hindi kagaya sa taong marunong lumangoy na ang pagkawag at paggalaw sa ilalim ng tubig ay patungo sa ibabaw. Kaya sa madaling salita ay nalulunod na si Bimbo ng sandaling yun. Itinaas ang kanyang kamay upang humingi ng tulong. Ibig rin niyang sumigaw, subalit tila walang lumalabas na boses. Isa pa'y nakakalunok siya ng tubig kapag ibinubukas niya ang kanyang bibig. Hindi malaman ni Bimbo ang kanyang gagawin. Ang tanging nasa isip niya ng sandaling yun, marahil yun na ang kanyang kamatayan kapag walang nakakita sa kanya. Subalit sadyang hindi pa yun ang kanyang wakas, dahil mula sa kabilang bahagi ng ilog ay isang batang napagawi sa pangpang ang nakakita kay Bimbo na nangangailangan ng saklolo. Agad na tumalon sa ilog ang batang yon. Lumangoy papalapit kay Bimbo. Hinagilap ng bata ang gawing leeg ng nalulunod. Kinalawit yon ng kanyang braso at hinila papunta sa pangpang habang lumalangoy. Yun ang tamang paraan ng pagsagip sa nalulunod dahil sa mas mahihirapan siyang lumangoy kung yayakap sa kanya ang taong ililigtas. Nang makarating sa pangpang, ay agad na binigyan si Bimbo ng first aid. Tila sanay sa pagliligtas ng taong nalulunod ang batang tumulong. May malay pa si Bimbo pero habol ang hininga at tiyak marami rin itong nainom na tubig. Kaya diniinan ng bata ang gawing sikmura ni Bimbo.
sa ikatlong diin sa sikmura ay inilabas nito ang tubig na nainom. O ano? Anong pakiramdam mo, bata? Okay na ako. Salamat. Hindi ka dapat pumupunta sa gitnang bahagi ng ilog. Lalo na kung hindi ka marunong lumangoy. Hindi ko naman kasi alam na malalim pala yun eh. Akala ko tuloy, gusto mo na magpakalunod eh. Salamat talaga sa iyo ah. Miko. Miko ang pangalan ko. Ikaw? Ako naman si Bimbo. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa akin, Miko. Wala yun. Marami na akong nailigtas dahil nalulunod sila kapag naliligo dito sa ilog na to. Kasama na ako doon. Tagasang ka nga pala. Ngayon lang kita nakita dito ah. Diyan lang ako nakatira, sa bahay ni Lola Aldea. Lola mo pala siya? Ha? Oo, Lola ko siya. Kaya mo naman tumayo. Ihatid kita dun sa kubo ng lola mo. Hindi na, Miko. Kaya ko na. Bago pa nakatayo si Bimbo, ay narinig nila ang pagtawag ni Lola Aldea. Hinahanap na nito si Bimbo. Nang makitang nasa may pangpang ng ilog, ay nagmamadaling lumapit ang matandang babae sa dalawang bata. Sko ka, bata ka. Pinag-alala mo ako ah. Ano nangyari sa'yo? Nalunod po siya, Lola Aldea. Nako, abay sinasabi ko na nga ba? Hindi ko po kasi alam na malalim ang gitnang bahagi ng ilog eh. Pero salamat na lang po at iniligtas ako ni Miko. Maraming salamat sa'yo, Miko. Iniligtas mo ang apo ko. Wala pong anuman yun, Lola Aldea. Halika na, Bimbo. Umuwi na tayo. At para makapagpalit ka na rin ng damit. Miko, maraming salamat ulit sa tulong mo. Lola Aldea, pwede po bang maging magkaibigan kami ni Bimbo? Abay, oo naman. Bakit hindi? Gusto ko talaga magkaroon ng kaibigan tong apo ko eh. Oh, paano Bimbo? Magkaibigan na tayo ha? Oo, Miko. Salamat sa tulong mo. Ayos lang. Hayaan mo sa susunod na araw. Papasyal na lang ako sa kubo nyo para makapaglaro tayo. Pwede rin kitang turuan lumangoy. Saka sasamahan din kitang mamasyal. Marami tayong pwedeng puntahan na magagandang lugar dito. Pabor yun kay Bimbo. At yun din ang ibig mangyari ni Lola Aldea. Ang magkaroon ng bagong kaibigan ng bata. Upang kahit paano ay makalimutan nito ang pinagdaanan na naikwento sa kanya. Pagdating sa kubo ay may ibinigay na lumang t-shirt at shorts si Lola Aldea kay Bimbo. Pinagpapalit niya ito ng suot na damit. May damit po kayo na kasya sa akin? Saka, damit po ito ng batang sing-edad ko ah. Oo, damit yan ng apo ko. Siya ang gumagamit niya nung kasama ko pa siya rito. Nasaan po siya? Saglit na natahimik si Lola Aldea. Bakas ang lungkot sa kanyang muka. Sorry po, bigla tuloy kayong nalungkot. Naalala ko kasi si Beboy. Halos edad mo siya nang namatay. Ano po? Patay na po pala siya? Oh, Bimbo. Nagkaroon siya ng malubhang sakit. Dinala ko siya sa iba't ibang albularyo. Maging sa doktor. Pero hindi na rin siya gumaling. Siguro sadyang hanggang doon na lamang ang kanya buhay. Ganun po ba? Kaya nga nang makita kita, hindi na ako nagdalawang isip na tulungan ka at aloking dito na lamang tumira sa aking kubo. Para kasing nakikita ko siya sa'yo. Nakikita ko sa'yo ang pumanaw kong apo. Kaya masaya ko na may kasama na uli ako dito sa kubo. Ako po'y nagpapasalamat din sa inyo, Lola Aldea. Dahil kinupkup niyo po ako. Dahil sa inyo, nagkaroon po ako uli ng pamilya. Marahil sadyang pinag-adya na mag-cruise ang landas ni Bimbo at Lola Aldea upang mapunan ang pangungulila ng isa't isa sa mga nawalang mahal sa buhay. Kinabukasan, maaga pa'y nasa kubo na si Miko. Magandang umaga po, Lola Aldea. Oh, ikaw pala, Miko. Ano ba sadya mo?
Di po ba sabi ko kay Bimbo, sasamahan ko po siya gumala para makita po niya yung iba't ibang lugar dito po sa baryo. Nag-aalmusal pa siya eh. Ikaw ba kumain ka na? Opo, kumain na po ako ng nilagang kamote at balinghoy na niluto ni Inang. Baka naman magalit sa'yo ang inang mo dahil ang aga-aga mo nagpunta rito. Hindi po. Maaga rin po kasing umalis si Inang eh. May lalakarin daw po siya sa bayan. May ayuda daw po na ibibigay ang gobyerno. Pinuntahan po ni Inay. Abay, ganun ba? Maigi pa pala ang inay mo. May matatanggap na ayuda. Sana naman maambunan man lang ako. Pabihira naman kasi tong iba rito. Kapag may palista hindi ako sinasama. Sana naman puntahan rin nila ako dito sa ilog. Hayaan niyo po. Sasabihin ko po kay Inay. Baka po matulungan kayo, Lola Aldea. Ito na pala ang kaibigan mo, Miko. Tapos kang kumain. Ang aga mo ah. Ngayon na ba tayo gagala, Miko? Oo, Bimbo. Ayos lang ba sa'yo? Oo naman. O siya, sige. Pumunta na kayo sa pupuntahan nyo. Miko, ikaw na ang bahala sa kaibigan mo ha. Hindi pa yan sanay dito sa lugar natin. Opo, Lola Aldea. Ako po ang bahala kay Bimbo. Ay galak sa muka na umalis na ang bagong magkaibigan. May ngiti namang nararamdaman si Lola Aldea. Dahil alam niyang kahit paano, makakatulong yun sa bata para maibsan ang masakit na pinagdaanan. Binaybay nila Bimbo at Miko ang gilid ng ilog. Mahaba ang ilog na yon hanggang patungo sa kabundukan. Habang naglalakad ang dalawa, ay tila ba tour guide si Miko na maraming kinikwento sa kanyang bagong kaibigan. Alam mo, ang sabi nila, ang ilog daw na yan ay naging daanan ng mga Pilipinong lumaban sa mga Hapon. Diyan daw sila nagpapadala sa Agos para takasan ng mga sundalong Hapon. Sinong may sabi sa'yo? Ang tatay ko at kwento sa kanya ng lolo Gimuko. Isa kasi siyang guerrilla nun. Sila yung mga lumalaban sa mga sundalong Hapon. Marami palang kwento ang ilog na to, no? Tsaka alam mo ba, ang hindi ko makakalimutan na kwento niya ay yung tungkol sa San Telmo. San Telmo? Oo, isa daw tong maliit na bolang apoy na lumulutang sa hangin. Pero lumalaki kapag dilapitan at makikita kapag gabi sa ganitong lugar na malapit sa may ilog. Anong meron yung San Telmo? Sabi nila, pwede magbigay ng swerte tapos maaari din magbigay ng power o ng kapangyarihan. Kaya magiging malakas ka. Yung San Telmo na yun ay kaluluwa daw ng mga namayapa. Tapos meron ding sa engkanto. Dalawang klase pala ang San Telmo. Oo, yun ang sabi sa akin. Yung isang San Telmo ay kaluluwa ng taong namatay dito sa ilog. O kaya dito inilibing. Tapos humihingi sila ng katarungan o kaya may nais iparating sa mga naiwang pamilya. Yung isang San Telmo, ano naman yun? Yun naman ang bantay sa ilog. Isang kakaibang uri ng engkanto na kapag naging kaibigan mo ay tutulungan ka sa lahat ng gagawin mo. Tapos, bibigyan ka ng kapangyarihan, ng lakas, at saka ng tapang. Di ba ang astig doon? Kapag yung San Telmo ng engkanto nakita mo? Oo nga. Ikaw, nakakita ka na ba? Hindi pa nga eh. Paano? Ayaw akong palabasin ni Inang kapag gabi. Baka daw yung San Telmo na kaluluwa ng mga taong namatay ang makita ko. Dapat pala, ang makita natin ay yung San Telmo na bantay sa ilog. Yung isang engkantado, para mas astig. Oo, Bimbo. Kasi nga, swerte ang ibibigay niya. At saka power. Baka maging katulad ka ni Bernardo Carpio o kaya ni Captain Barbel. Lalabanan mo yung mga masasama. Maililigtas mo yung mga naaapi. Mabibigyan mo ng hustisya yung mga tao naghahanap ng katarungan. Natahimik si Bimbo. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang mga magulang. Napabuntong hininga siya. Oh, ano nangyari sa'yo, Bimbo? Bigla ka natahimik dyan ah. Ano bang iniisip mo? Wala, Miko. Meron lang akong naalala.
Gusto mo pa bang pumunta sa ibang lugar? Doon sa may burol. Masarap magpahangin doon. May mga kwento din ako tungkol sa bundok at burol. Kwento naman ng lola Ana ko. Ang dami mo palang alam na kwento, Miko. Oo naman. Lahat kasi ng kwento na nalologi mo at lola Ana, natatandaan ko. Hindi ko kaagad nakakalimutan. Tapos, ikikwento ko sa mga kakilala ko at mga kaibigan. O ano? Punta na ba tayo doon sa may burol? Hindi na. Sa sunod na lang. Pagod na rin ako maglakad eh. Saka medyo sumasakit na ang paa ko. Hindi ka pa kasi sanay maglakad ng malayo eh. Pero masasanay ka rin. O sige, uuwi na tayo. Sige, baka nag-aalala na rin si Lola Aldea eh. Ihatid na kita. Baka sabihin ni Lola Aldea, hinayaan na lang kita. Hindi na, ayos lang yun. Saka hindi na ako maliligaw. Alam ko na ang daan pa uwi sa kubo. Hindi na nagpumilit pa si Miko na ihatid si Bimbo. Sa pag-uwi ni Bimbo sa kubo ay naroon at naghahanda na ng pananghalian si Lola Aldea. Oh, nandito ka na pala. Akala ko hindi ka pa uuwi, apo. Gutom na rin po kasi ako, Lola eh. Ang dami po palang kwento ni Miko, no? Ganon talaga ang batang yon. Pero mabait si Miko. Kaya nga pumayag ako maging kaibigan mo siya. Nakakatuwa po siyang kasama, Lola Aldea. Mabuti naman at naging masaya ka sa pamamasyal nyo. O sige na, maupo ka na at nang makakain na tayo. Mula nang marinig ni Bimbo ang mga sinabi ni Miko tungkol sa San Telmo, ay hindi na yun naalis sa isip niya. Paulit-ulit niyang naaalala at kung ano ang maaari niyang maging pakinabang. Pag nakita ko ang San Telmo na sinasabi ni Miko, kakaibiganin ko siya. Tapos, maaari na akong humingi ng tulong sa kanya. Magkakaroon din ako ng power. Kapag nangyari yun, magagawa ko na ang gusto ko. Hahanapin ko ang aswang na pumatay kay Inay at Itay. Gagantihan ko talaga sila. Papatayin ko rin sila. Nakita ni Lola Aldea na tila may binubulong-bulong si Bimbo habang nakaupo ito sa may pinto ng kubo at nakatanaw sa labas. Bimbo, apo, may sinasabi ka ba? Wala po, Lola. Para kasing bumubulong-bulong ka riyan. Kinakausap ko lang po ang sarili ko. Kinukumusta ko po kung okay pa ako. Ano ka mo? Tumigil ka nga riyang bata ka. Mamaya'y mahipang ka na masamang hangin dyan matuluyan ka. Kung gusto mong may makakausap lumapit ka rito sa akin at mag-usap tayo. Hindi yung kinakausap mo ang sarili mo. Hindi na po, Lola. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Opo. Hindi maaaring sabihin ni Bimbo sa kanyang lola ang tungkol sa San Telmo. Jack, mag-iisip agad ito ng kung ano, kaya mas mainam na ilihim na lamang niya. Hindi rin siya dapat magsayang ng panahon. Ang nais ni Bimbo sa lalong madaling panahon ay makakita siya ng San Telmo para malaman na niya kung gaano ba katotoo ang mga sinabi sa kanya ni Miko. Nang sumunod na gabi, ay nakita ni Bimbo na tila masakit ang likod ng kanyang Lola Aldea. Mag-isa nitong pinapahiran ng langis na binabad sa mga halamang gamot ang kanyang tagiliran at likuran. Nahihirapan yun, kaya lumapit sa kanya si Bimbo. Tulungan ko na po kayo, Lola. Ako na po magpapahid ng langis sa likod nyo. Talaga, apo? Opo. Nakikita ko po kasi na nahihirapan po kayo. Oo nga Kuwang kasi, sumasakit itong likod at tagiliran ko. Dahil siguro sa pag-ani ko ng mga tanim kong pechay at mustasa. Nakayuko kasi ako habang nag-aani. Ang hirap talaga kapag ganitong tumatanda na. Kinuha ni Bimbo ang bote ng langis na hawak ni Lola Aldea. Naglagay siya sa isang palad at hinaplos yun sa likod ng matanda. Hindi niya lang yung basta ipinahid, kundi sinamahan pa niya ng paghilot na nagustuhan ng matandang babae. Aba, ang husay mo palang maghilot, apo Ginagawa ko po kasi lagi ang ganito sa Inay at Itay ko kapag maghapon silang pagod sa trabaho. Nako, pasensya ka na.
napag-usapan na naman natin ang nanay at tatay mo. Okay lang po, Lola Aldea. Tinadya ni Bimbo na siya ang maghilot kay Lola Aldea dahil ang ibig niyang mangyari ay maging masarap ang tulog nito sa gabing yun. Yun na kasi ang takdang panahon para gawin niya ang kanyang naiisip. Dahil nga sa paghilot ni Bimbo sa tagiliran at likuran ng kanyang Lola Aldea, ay tila hinila ang matanda sa pagtulog. Ilang sandali pa ay nakapikit na ito at naghihilik. Nakatulog na si Lola Aldea. Tumayo si Bimbo at sumilip sa bintana. Madilim na madilim ang labas. Dahil wala pang buwan na nagpapakita, mahihirapan siyang lumabas kung sobrang dilim. Kaya naghintay na lamang ng konting sandali si Bimbo sa paglabas ng buwan. Nang matiyak na ni Bimbo na malalim na ang tulog ng kanyang lola at malalim na rin ang gabi, ay lumabas ito ng kubo. Isinara ang pinto at tinahak ang madilim na gabi. Binigtas niya ang daan patungo sa ilog. Gaya ng sinabi ni Miko, sa lugar na malapit sa ilog, malimit lumalabas at nagpapakita ang San Telmo. Bagamat may bahagyang takot at kilabot na nararamdaman ng bata sa gagawin, ay pinaglalabanan niya yon. Ang mahalaga sa kanya ay magkaroon ng katuparan ang nais niyang mangyari. Nang nakarating na siya sa tabi ng ilog, ay nadagdagan ang nararamdaman niyang kilabot nang umihip ang malamig na hangin na tila nanuot sa kanyang balat. Sapagkat tahimik ang lugar, bukod sa ingay ng mga kuliglig ay maririnig din ang pag-agos ng tubig sa ilog. Bahagya pa siyang nagulat nang biglang mag-ingay ang tubig. Merong bagay na bumagsak doon, dahilan para lumikha ng tunog. Ayon kay Miko, ay dalawang uri ng San Telmo ang maaaring magpakita. Isang ligaw na kaluluwa ng nilalang na namatay o inilibing malapit sa ilog, o kaya naman ay espiritu ng engkanto na magbibigay sa kanya ng inaasam na lakas at kapangyarihan. Naupo si Miko sa isang nakatumbang puno. Pilit na pinatatatag ang kanyang loob at inaasam na ang espiritu ng engkanto ng San Telmo ang magpakita sa kanya. Maya-maya pa, may kung anong ingay siyang narinig mula sa damuhan. Kaluskos yun ng isang bagay na gumagapang. Agad niyang naisip na posibleng ahas yun. Humagilap siya ng isang kahoy na maaari niyang gamiting panghataw sakaling ahas nga ang lumikha ng ingay. Subalit saglit pa ay nawala yun hanggang sa may maaninag siyang maliit na liwanag sa kabilang bahagi ng ilog. Liwanag na tila galing sa isang sulo. Waring naglalakad ang liwanag na kanyang nakikita. Napatayo sa kanyang kinauupuan ng bata. Agad niyang naisip na maaaring yun na ang San Telmong hinihintay niya. Sapagkat nasa kabilang bahagi ng ilog ang nakita niyang liwanag, ay tinawid niya ang ilog. Mabuti na lang at mababaw na bahagi ang kanyang nadaanan. Subalit umabot pa rin yun hanggang sa kanyang dibdib. Nang makatawid siya ng ilog, ay nakita niya ng mas malinaw ang liwanag. Lumulutang ito at tila isang maliit na bolang apoy na kasinlaki ng bola ng baseball. Ito na siguro yun. Ito na marahil yung San Telmong hinihintay ko. Lakas loob na lumapit si Bimbo sa nakitang bolang apoy. Sa paglapit niya ay nagliyab ito. Lumaki ang apoy. Natakot siya na baka biglang tumalon papunta sa kanya at masunog siya. Sa ginawa niyang paglapit ay may naramdaman siya na tila humihila sa kanya para ilayo siya sa bolang apoy. Ha? May humihila sa akin? Sino kayo? Anong ginagawa niyo sa akin? Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Pilit na hinahatak papalayo si Bimbo nang hindi niya nakikitang nilalang. Huwag niyo akong hawakan! Bitiwan niyo ako! Subalit hindi nagpapigil ang bata. Pinaglabanan niya yon. Sinikap niyang makalapit sa bolang apoy. Nang ganap na siyang nakalapit ay laking pagtataka niya dahil hindi lumayo sa kanya ang nakita niyang bolang apoy. Kahit malapit siya rito ay wala siyang init na nararamdaman, kundi malamig na tila singaw ng yelo
ang dumampi sa kanyang muka at katawan. Bakit ganun? Walang init kahit napakalapit ko sa bolang apoy. Kaibigan, ikaw ba ang San Telmo na hinahanap ko? Naglakas loob si Bimbo na kausapin ang bolang apoy na nasa kanyang harapan. Gumalaw-galaw ang bolang apoy, wari sumasayaw na tila pagsang-ayon sa kanyang tanong. Saglit pa ay lumaki ang bolang apoy. Napaurong naman si Bimbo. Binalot ng takot ang kanyang katauhan. Nag-alala na baka kung anong gawin sa kanya ng bolang apoy na yon. Ang naglalagablab na bolang apoy ay lumikha ng imahe. Naging hugis tao yon. Nanlaki ang mga mata ng bata sa mga sumunod na nangyari. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa bolang apoy. Ha? Naging taong apoy? Ikaw nga ba, San Telmo? Walang nakuwang sagot si Bimbo. Ang taong apoy na nasa harapan niya ay nagpatuloy sa pagbabago ng anyo hanggang sa nawala ng tuluyan ang lagablab ng apoy. Kundi ang naiwan na lamang ay isang tila normal na tao. Maputi ang balat at kulay puti rin ang buhok. Isang matikas na lalaki na kung titingnan ay isang albino o kung tawagin sa atin ay anak araw. Puti rin ang suot nito na tila isang nurse. Natulala si Bimbo. Hindi siya makapagsalita. "Musta ka, kaibigan?" Nanlalaki pa rin ang mga mata ni Bimbo. Naroon pa rin ang pagkamangha at pagkagulat sa kanyang mga nakita. Ngunit nang marinig ang mahinahong pagsasalita ng nilalang na nasa kanyang harapan, ay unti-unting nabawasan ang kanyang kaba. Okay lang naman ako. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Ikaw nga ba ang San Telmo? "Oo. Di ba't ako ang hinahanap mo?" Ikaw nga. Ako nga pala si Bimbo. "Tawagin mo na lamang akong Santi." Salamat ha. At nagpakita ka sa akin. Isa ka bang engkanto? "Oo, tama ka. Ako ang engkanto na nasa bolang apoy na nakita mo. At dahil hindi ka natakot na magpakita ko sa'yo, nakuha mo ang aking pagtitiwala. Ikaw na ngayon ang aking master. Magkaibigan na tayo." Talaga, Santi? Kaya mula ngayon, anumang lakas at kapangyarihang meron ako, maipapasa ko yun sa'yo. Kakampi mo na ako, Bimbo. Hindi makapaniwala ang bata sa kanyang narinig na sinabi ng San Telmo na naging tao. Kung ganun, matutulungan mo ko? Sa abot ng aking lakas at kapangyarihan, gagawin ko ang aking makakaya, Bimbo. Kunin mo to. Puting bilog na bato? Oo, iiwan ko yan sa'yo. Sa sandaling kailangan mo ang tulong ko, ikiskis mo lang yan sa kahit na anong bagay at magpapakita ko sa'yo. Kailangan ko na ring umalis. Hindi ako maaari magtagal na nasaan yung tao. Agad ay nawala ang San Telmo na nagkatawang tao. Naging puting usok ito. Subalit ang usok na yon ay pumasok sa puting bato na hawak ni Bimbo. Ganun pala. Nasa akin na ang San Telmo. Hawak ko na siya dahil narito yun sa loob ng puting bato. Nagsimula na ang pagbukang liwayway, kaya kailangan na ring umuwi ni Bimbo. Dapat siyang makauwi bago pa magising ang Lola Aldea niya. Hinawakan niya ng maigpit ang puting bato. Inilagay yon sa kanyang bulsa upang hindi mawala. Bago ihakbang ng bata ang mga paa papauwi, ay isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Tagumpay ang kanyang misyon at maaari na niyang simulan ang kanyang pinaplano. Yun ay ang hanapin ang nilalang na pumaslang sa kanyang mga magulang. Natutulog pa si Lola Aldea nang sapitin ni Bimbo ang kubo. Pumwesto na siya sa kanyang higaan upang matulog na kahit mag-uumaga na nun. Pagkahiga niya ay narinig niyang gumalaw ang matandang babae. "Saan ka galing, Bimbo?" Napapitlag ang bata dahil gising pala ang kanyang lola. Alam nito na umalis siya ng gabing yon.
Gigising po kayo, Lola? Oo, kanina pa. Kaya nga nalaman kong wala ka. Gusto ko malaman kung saan ka nagpunta. Saan ka magaling? Dyan lang po sa labas ng kubo. Nagpahangin. Nainitan po kasi ako eh. Ayoko nang nagsisinungaling ha. Hindi ka lang sa labas ng kubo nagpunta. Alam kong malayo ang pinuntahan mo. Ibig kong malaman ang totoo. Dun po. Sa may ilog po, Lola. Ang ganitong oras. Di mo ba alam na napakadelikado magtuuron tuwing gabi? Hindi mo alam mga pwedeng mangyari sa'yo. Wala naman po masamang nangyari sa akin eh. Kaya magpasalamat ka dahil walang kung anong nangyari sa'yo. Hindi sinabi ni Bimbo ang totoong naganap sa may ilog, maging ang pagpapakita sa kanya ng San Telmo. Baka kasi hindi yun magustuhan ni Lola Aldea at kung ano pa ang gawin nito sa kanya. Baka kunin din sa kanya ang puting bato, kaya nanahimik na lamang siya. Bagamat hindi nagustuhan ni Lola Aldea ang naging pag-alis niya ng gabing nakalipas, hindi naman siya pinagalitan, kundi pinagsabihan lang. Maingat niyang itinago ang ibinigay na bato ng San Telmo. Sa mga susunod na araw, ay kanya nang uumpisahan ang kanyang balak. Samantala, sa pagkikita muli ni Bimbo at Miko, ay nagkwentuhan ang dalawa. Tungkol ito sa kumakalat na balita. Totoo ba yung sinasabi mo, Miko? Merong aswang? Oo, nakakakilabot yan, Bimbo. Kaya nga lahat ng taga ron sa Barrio Burgos ay pinag-iingat na. Saan pala yung Barrio Burgos? Sa 3 barangay mula rito sa atin. At doon nag-aasit ng lagim ang mga aswang. Napakasama talaga nila. Di ba nakakatakot yun? Dahil nga pumapatay sila. Tapos kumakain pa ng laman ng loob at sumisip-sip ng dugo ng tao. Biglang naikuyom ni Bimbo ang kanyang mga palad sa mga sinabi ni Miko. Minsan pa'y bumalik sa kanyang gunita ang masaklap na nangyari sa kanyang mga mahal sa buhay. Napansin ni Miko ang tila pagbabago ng ekspresyon sa muka ng kaibigan. O Bimbo, okay ka lang ba ha? Ano nangyayari sa'yo? Galit ka ba sa akin? Sorry na kaagad. Hindi sumagot si Bimbo. Nakatiim ang bagang ng bata. Nakakaramdam siya ng galit kapag bumabalik sa alaala niya ang lahat. Nako, sorry na talaga Bimbo. Hindi ko naman alam na magagalit ka sa akin dahil sa ikinuwento ko sa'yo ang tungkol sa aswang eh. Biglang kumalma si Bimbo. Naramdaman niyang nag-aalala ang kaharap na kaibigan. Pasensya ka na, Miko. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi makaramdam ng galit kapag nakakarinig ako ng tungkol sa mga aswang. Bakit ba? Naka-experience ka na ba na inatake ka ng aswang? Ang nanay at tatay ko, pinatay sila ng aswang. Walang nagawa si Bimbo, kundi ang ipaalam na lamang sa kaibigan niya ang pinagdaanan niya kung bakit galit ang nararamdaman niya kapag nakakarinig ng tungkol sa mga aswang. Sorry ah. Kaya pala. Gusto kong gumanti sa kanila. Gusto kong makita sila. At ako ang papatay sa kanila. Hala, hindi yung ganun kadali, Bimbo. Delikado yun. Saka paano mo sila lalabanan? Pangkaraniwang tao ka lang. Baka nga isang sakmal lang sa'yo nun. Isang kalmot lang na matutulis nilang kuko. Patay ka na kagad. Wala akong pakialam. Basta, gusto ko silang makaharap. Kahit mamatay pa ako, maiganti ko lamang sina inay at itay. Sana pala may power ako para matulungan kita. Teka, di ba nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa San Telmo? Yung San Telmong engkantado? Yun na makakatulong sa iyo. Hindi na kumibo si Bimbo dahil nagawa niya na yon. Kaya nga lang ay hindi niya maaaring sabihin sa kanyang kaibigan, kung kaya sinarili na lamang niya. Nang araw ding yon, pagkarinig ni Bimbo tungkol sa gumagalang aswang sa Barrio Burgos ay isang bagay lang ang agad na pumasok sa kanyang isipan. Pupunta siya sa lugar na yon para hanapin at harapin ang aswang, para makaganti at bigyan ng katarungan ang sinapit ng mga magulang. Hindi na nagpaalam pa si Bimbo kay Lola Aldea
Saka hindi rin naman siya papayagan. Sapagkat may kalayuan ang baryo na pupuntahan ni Bimbo, kaya sumabay siya sa mga taong sumasakay ng jeep. Hindi naman siya hininga ng pamasahe, lalo na't nakatayo lamang siya. Ang iisipin ng driver ay kasama siya ng isa sa mga pasahero. Pinakikiramdaman niya ang bawat bumababa ng jeep. Kaya nang may marinig siyang isang pasahero na bababa sa Barrio Burgos, ay tinandaan niya yon. Sasabay na lang siya kapag bumaba ito. Samantala, nag-aalala na si Lola Aldea dahil hapon na ay wala pa rin si Bimbo. Nagpaalam ito na makikipaglaro kay Miko, kaya nga lang, inabot na ng hapon ay hindi pa rin ito umuuwi. Kaya nang makita ni Lola Aldea si Miko, ay inusisa nito. Hindi pa po umuwi si Bimbo? Oo, at sabi kasi niya ay maglalaro lang kayong dalawa. Pero kaninang umaga pa po kami nagkita ni Bimbo, Lola Aldea. Naku, saan kaya nagpunta yun? Meron ka bang nabanggit sa kanya? Meron po. Tungkol po sa aswang na nag-aasik ng lagim sa kabilang baryo. Doon po sa may Baryo Burgos. Nasabi nga po niya sa akin na pinatay ng aswang ang itay at inay niya. Naku po, ito na nga bang ikinakabahala ko? Bakit po, Lola Aldea? Baka nagpunta ron ng batang yon para hanapin ang aswang. Samantala, nakarating na nga si Bimbo sa baryong kanyang pakay. Wala siyang kakilala roon, kaya wala siyang tiyak na matutuluyan. Plano kasi niya ay hindi naman dun magtatagal. Kumakagat na ang dilim ng mga sandaling yon. Nasa kakahuyan siya at doon muna magpapalipas ng gabi. Dahil nag-iisa at walang kasama, naalala niya ang sinabi ng San Telmo. Kung kailangan siya, ay ikiskis lang ang batong puti sa kahit na anong bagay upang magpakita ito. Kaya kinuha ni Bimbo ang bato at ikiniskis yun sa tuyong kahoy na kanyang kinauupuan. Saglit pa ay nagpakita ang bolang apoy na maya-maya pa ay naghugis tao at naging si Santi. May kailangan ka ba sa akin, kaibigan? Salamat at nagpakita ka sa akin, kaibigang Santi. Nalulungkot kasi ako dahil nag-iisa lang ako dito at kailangan ko ng kasama. Huwag kang mag-alala. Nandito lamang ako. May maitutulong ba ako sa'yo? Sa baryong to, nagpapakita ang aswang. May kutob akong sila ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Kailangan kong gumanti sa kanila, kaibigan Santi. Dapat na rin silang mamatay para wala lang silang mabiktima pa. Huwag kang mag-alala. Handa kitang tulungan, kaibigang Bimbo. Nag-uusap ang dalawa nang may kakatwang mangyari sa kinaroroonan nila. Yumanig ang lupa, lumindol. Kasunod nun ay ang pagbuka ng lupa sa lugar malapit sa kanila. At mula sa nakabukan lupa ay may lumabas na kakatwang nilalang, mga maligno na iniluwa ng lupa. Ano mga yan, kaibigang Santi? Ang mga nilalang na ibig kumuha sa batong ibinigay ko sa'yo. Pero, ikaw ang batong to, Santi. Kung ganun, ikaw ang kailangan nila? Oo, tama ka. Nais nila ako makuha. Huwag kang papayag, Bimbo. Gagamitin lang ako ng mga malignong yan sa kanilang kasamaan. Teka, anong gagawin ko? Humanda ka. Lalabanan natin sila. Magkakampi tayong dalawa. Ako ang magbibigay sa iyo ng lakas. Naging bolang apoy si Santi at nang maglaho ang apoy ay bumalik ito sa pagiging puting bato. Pagkadakay ang puting bato na hawak-hawak ni Bimbo ay gumalaw at nagbago ng itsura. Humaba ito at naging isang arnis, isang nag-aapoy na arnis, subalit kayang hawakan ni Bimbo. Hindi siya napapasok habang tangan ang arnis, malamig ang pakiramdam niya. Umatake kay Bimbo ang mga nilalang na iniluwa ng lupa. Gamit naman ang nag-aapoy na arnis, ay isa-isa niyang hinataw ang mga nilalang ng dilim. Nakakatakot ang itsura ng mga ito. May mga malalaking mata, nangungulubot na muka, at may malalaki at mahahabang tenga. Ang mga katawan ay gaya ng sa kabayo at aso. Umaatungal at umiigik ang bawat tamaan ng arnis. Ang iba ay nagliliyab pa hanggang sa ganap na masunog ang kanilang katawan.
Hindi sila tinigilan ni Bimbo. Iba ang lakas na ipinakita ng bata sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa ay naubos din ang mga nakakatakot na nilalang. Hanggang dyan lang pala kayo eh. At ganyan din ang gagawin ko sa mga aswang na makikita ko. Nang maubos na ang mga maligno na nakasagupa ni Bimbo, ay nagbalik na sa pagiging puting bato ang nag-aapoy na arnis. Itinago na ito ni Bimbo sa kanyang bulsa. Hindi na umalis pa si Dindo sa kakahuyan at doon na siya nagpalipas ng gabi. Wala na ring gumambala sa kanya sa magdamag na lumipas. Wala ring aswang na nagpakita. Hindi pa rin nagplanong umuwi si Bimbo kahit alam niyang nag-aalala na ang kanyang Lola Aldea. Lumabas siya ng kakahuyan, muling naglakad na walang katiyakan ang pupuntahan. Wala sa kanyang sarili na tinahak ni Bimbo ang daan. Malayo ang kanyang iniisip, kaya hindi niya narinig at napansin ang pagdating ng isang kotse. Nahagip siya nito at gumulong siya sa gilid ng kalsada. Agad namang lumabas ng sasakyan ang mag-asawang sakay ng kotse. Labis ang pagkabahala ng mga ito nang makita ang nakahandusay na si Bimbo sa kalsada. Sus Mariosep! Hindi na yata gumagalaw ang bata, Ricardo! Dadalhin natin siya sa ospital. Gumalaw si Bimbo. Pilit na ibinangon ang katawan. Hindi na po. Huwag niyo na po akong dalhin sa ospital. Okay lang po ako. Sigurado ka ba? Opo, kaya ko pong tumayo. Nagalusan lang po ako. Kailangan ka pa rin masuri ng doktor. Hindi na po talaga. Ayos lang po ako. Kung talagang ayaw mong daling ka namin sa ospital, ihahatid ka na lang namin sa inyo. Tagasang ka ba? Walang maisagot si Bimbo. Ayaw pa rin niyang bumalik kay Lola Aldea. Isa pa, hindi rin niya alam ang address nito. Imutan mo ang tirahan niyo? Ihatid ka namin. Tsak nag-aalala na sa'yo mga magulang mo. Wala na po sila. Wala kang magulang? Ulila ka na? Opo. Kawawa ka naman pala. Ricardo, kung wala na siyang mauuwian, edi isama na lang natin. Gusto mo ba? Iuwi ka na lamang namin sa amin? Sa amin ka na lang tumira. May kumislap sa mga mata ni Bimbo. Naisip niya, kahit di na muna siya umuwi kay Lola Aldea, meron na siyang matutuluyan. Okay lang po ba sa inyo? Oo naman. Magiging masaya kami kung sasama ka sa amin. Ngumiti si Bimbo. Kahayagan yon ng kanyang pagsang-ayon. O siya, halika. Tumayo ka na at uuwi na tayo sa bago mong bahay. Ano nga palang pangalan mo, bata? Nagpakilala si Bimbo. Ganon din ang mag-asawang nag-alok sa kanya ng tulong at patutuloyin siya sa kanilang bahay. Sila ay sina Ricardo at Daniela, mga negosyante at walang ibang kasama sa kanilang bahay. Kayo lang po ba nakatira dito sa malaking bahay na to? Oo, tama ka. Kaya nga aalog-alog kami rito ni Daniela eh. Wala po kayong anak? Hindi agad nakasagot ang mag-asawa. Napatitig naman si Daniela kay Bimbo. Wala na siya, Bimbo. Ay, sorry po. Okay lang. Kaya nga masaya kami na pumayag kang dito tumira. Dahil meron na kami makakasama at pwede naming maging anak. May hatid na saya kay Bimbo ang sinabi ni Daniela, lalo na't wala na ang kanyang mga magulang. Dahil dito ka natitira at magiging anak na namin, edi dapat mama at papa na ang itawag mo sa amin. Oo nga naman, Bimbo. Okay lang ba sa'yo na mama at papa na ang itawag mo sa amin? Isang malaking ngiti ang iginanti ni Bimbo sa mag-asawa. Opo, masaya po akong tawagin kayong mama at papa. Wari nakabuti kay Bimbo ang pag-alis niya sa poder ni Lola Aldea dahil nakatagpo siya ng mga taong itinuring siyang anak at kanya namang ituturing na magulang. Samantala, sa kubo ni Lola Aldea ay naging malungkutin ang matanda sa pag-alis ni Bimbo. Tila may naging kulang na sa buhay niya. Bawat araw na lumilipas ay umaasa ang matanda na biglang magpapakita sa kanya ang bata.
Kapag nakikita nito si Miko, ay agad itong nagtatanong baka may nalalaman kung nasaan si Bimbo. Subalit wala rin itong balita dahil maging si Miko ay nasasabik na ring makita muli ang kanyang kaibigan. Malaki ang naging pagbabago ng buhay ni Bimbo sa pagtira niya sa bahay ng mag-asawang Ricardo at Daniela. Dahil walang anak, kaya naman alagang-alaga siya ng mga ito. Naibibigay ang gusto ni Bimbo. Wala na nga siyang hahanapin pa. Kaya lamang, hindi pa rin naaalis sa isipan nito ang kagustuhang maiganti ang sinapit na mga namatay na magulang. Maayos man ang kalagayan ko ngayon dahil sa tulong ni Mama Daniela at Papa Ricardo. Hindi pa rin lubos ang kasiyahan ko. Dahil hindi ko pa rin natutupad yung pangako ko kina inay at itay. Ang tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang ay hindi na ikukwento ni Bimbo sa mag-asawang umampon sa kanya. Wala rin siyang planong ipaalam yon. Para sa kanya ay hindi na nila kailangan pang malaman. Basta ang batid lang nila ay ulila na siya. Sa pananatili ni Bimbo sa Barrio Burgos na siyang tirahan ng mag-asawang kumukupkup sa kanya, ay wala na uli siyang nabalitaan tungkol sa mga aswang. Ang naging kwento sa kanya ni Miko ay hindi na nasundan pa. Marahil ay naligaw lamang ang aswang na yon. Posibleng taga-iba pang lugar, subalit patuloy siyang nag-aabang at naghihintay na isang araw ay may mababalitaan uli siya tungkol sa pagsalakay ng aswang. Kaya tuloy pa rin ang kanyang plano kasama ang kanyang kaibigang si Santi. Minsan, nagising sa gitna ng gabi si Bimbo. Nahirapan siyang matulog. Pabiling-biling siya sa higaan pero hindi pa rin siya dalawin ng antok. Kaya lumabas siya ng kanyang kwarto. Nakaramdam siya ng uhaw at gusto niyang uminom ng gatas o kaya ay tubig. Ang daan pababa sa kusina ay madadaanan ang silid ng mag-asawang Ricardo at Daniela. Kaya nang mapadaan doon si Bimbo, ay napansin niyang gising pa rin ang mga ito. May ingay siyang narinig, kaya natukso ang bata upang lumapit sa silid ng mag-asawa. Kakaiba ang ingay na kanyang narinig. Nakaramdam ng pagkabahala ang bata at pag-aalala. Pinihit niya ang seradura ng pinto. Gumalaw yun. Hindi ito nakalak. Binuksan niya ng bahagya ang pinto. Ganon na lamang ang kanyang pagkagulat at pangihilakbot sa kanyang nakita. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala. Hindi niya roon nakita ang mag-asawa, kundi ang nakita niya roon ay dalawang kakaibang nilalang. Dalawang aswang na tila galing sa kung saan. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang dalawang aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Kitang-kita niya kung paano nilapa at winakwak ang dibdib para kainin lamang ang lamang loob. Dahil halos magkakapareho ang itsura ng mga aswang, kaya sa palagay niya, ang aswang na nakikita niya ng sandaling yun ay ang mga aswang na pumaslang sa kanyang mga magulang. Hindi alam ni Bimbo ang gagawin. Ganun na lang ang pagkagulat niya. Taglay niya ang puting bato ng San Telmo, subalit nawala yun sa isip niya. Ang naramdaman niya lamang ng pagkakataong yun ay ang pagkagulat at galit. Agad siyang lumayo sa may pintuan nang makaramdam siya ng tila lalabas ang mag-asawa na naroroon sa loob ng kwarto. Nagtago siya sa isang sulok ng bahay. Maya-maya pa, naramdaman niya na may naglalakad at mula yon sa silid ng mag-asawa. Sinilip niya ang lumabas ng kwarto. Walang aswang na lumabas, kundi ang mag-asawang Ricardo at Daniela. Kaya isang bagay lang ang agad na pumasok sa isip ni Bimbo. Aswang ang mga taong kumukupkup sa kanya. Sila ang aswang na nakita niya na nasa loob ng silid. Marahil, kakarating lang ng mga ito galing sa labas ng bahay at siguro'y may ginawa ang mga ito. Naghasik ng lagim at humanap ng kanilang biktima. Marahang gumapang si Bimbo pabalik ng kanyang kwarto. Naging maingat siya upang hindi malaman na nasa labas siya ng silid. Nang makabalik sa loob ng kanyang kwarto ang bata, ay hindi niya mawari kung ano ba ang kanyang dapat maramdaman. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natuklasan.
ang taong may mabuting kalooban na nag-ampon at nag-alok ng tulong sa kanya ay mga aswang pala. Posibleng ang mga ito ang pumatay sa kanyang mga magulang. Magulo ang isip ni Bimbo kaya naisipan niyang humingi ng tulong kay Santi sa kaibigan niyang San Telmo. Naguguluhan ako, Santi. Ano ngayon ang binabalak mo, kaibigan? Gaya ng nasabi ko na, kailangan kong gumanti. Sa mga taong kasama mo ngayon? Mga aswang sila. Pero nakatitiyak ka bang sila ang aswang na pumaslang sa mga magulang mo? Hindi ko alam, kaibigang Santi. Subalit kauri nila yun. Kaya damay na rin sila sa galit ko. Huwag ka sana magpadalos-dalos sa iniisip mo. Matagal ako naghintay. Subalit mahirap magkamali. Dapat na silang mamatay. Para matahimik na rin ako, kaibigang Santi. Mainam kung magmasid-masid ka muna, kaibigang Bimbo. Ang makiramdam, maaaring may mga bagay ka pa rin dapat malaman. Patatagalin ko lamang ang paghihirap ng kalooban ko. Kailangan mo pa rin maghintay, kaibigang Bimbo, para wala kang pagsisiyan sa bandang huli. Kahit paano ay napigilan ni Santi si Bimbo sa magiging padalos-dalos na desisyon. Samantala, ang tungkol naman sa natuklasan ni Bimbo ay hindi pala yun naging lingid sa kaalaman ng mag-asawa. Ay, alam na si Bimbo. Oo, Daniela. Ano tayo ngayon yan? Delikado tayo sa batang yan. Anong pinaplano mo? Hindi natin dapat hayaan na may gawin siya sa atin. Anong ibig mong sabihin? Maaaring isuplong niya tayo o ikalat niyan tungkol sa lihim natin. At kapag nangyari yon, delikado tayo. Mawawalan tayo ng katahimikan at maaari niya tayong ipahamak. Kaya ba niyang gawin yun? Samantalang naging mabait tayo sa kanya. Kinupkup natin siya. Tinulungan. Hindi niya tayo maiintindihan, Daniela. Hindi mauunawaan ng isang nilalang na di nating kauri ang ating pinagdaraanan. Kung sa bagay, tama ka dun. Dapat na siyang mawala. Teka lang, nakakaawa siya. Kung paaalisin lang natin siya rito, hindi natin alam kung anong pwede niyang gawin sa atin. Pakiusapan na lang natin na manahimik na lang siya at walang masamang mangyayari sa kanya kung wala siyang pagsasabihan sa kung ano mang nalaman niya tungkol sa pagkatao natin. Mahirap siyang pagkatiwalaan, Daniela. Hindi ko kayang patayin ng isang bata. Ako ang gagawa nun kung hindi mo kaya. Pero Ricardo, baka may iba pang paraan. Nakakaawa talaga siya. Wala nang ibang paraan. Kaya dalawa ang pagpipilian natin. Ang mawala si Bimbo o tayo mawawala dahil ipapahamak niya tayo. Hindi na nakakibo pa si Daniela pero hindi kaya ng puso niya na mapahamak si Bimbo. Kahit paano ay napalapit na ito sa kanya. Subalit ang hangad ni Ricardo ay ang kaligtasan nilang mag-asawa. Samantala, sa silid ni Bimbo, kumakabog ang dibdib at humahangos ang bata. Nagising siya mula sa malalim na pagkakatulog. Masakit sa dibdib ang kanyang naging panaginip. Napanaginipan ko na naman. Bumalik na naman ang pangyayaring yun. Pawisan at mabigat ang dibdib ni Bimbo nang magising dahil sa panaginip. Laman ng kanyang panaginip ang sinapit ng kanyang mga magulang, ang kahindik-hindik na ginawang pagpatay ng mga aswang. Bumalik sa gunita niya ang karumal-dumal na kalagayan ng kanyang mga mahal sa buhay pagkatapos na paslangin ng mga kampon ng kadiliman. Napanaginipan ko sila dahil lang nais nila magkaroon ng katarungan. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko yun natutupad. Ngayon ay abot na ng kamay ko ang paghihiganti dahil kasama ko sa bahay ang mga nilalang na posibleng pumatay sa kanila. Wala ng panahon na dapat pang palagpasin si Bimbo. Nakabuo na siya ng desisyon. Sa gabing yun ay sisingilin na niya ang mga taong umutang sa buhay ng kanyang mga magulang. Oo nga't di tiyak kung sila ang mga yon, pero kauri pa rin nila at pwedeng sila ang mga aswang na yon.
Kahit naging mabait sa kanya ang mag-asawa, hindi yun sapat para makalimutan niya at mapatawad ang sinapit na mga taong mahalaga sa kanya. Hindi niya na sinabi sa kaibigang si Santi ang kanyang balak dahil sa huling pag-uusap nila, ibig siya nitong pigilan. Kaya na niyang patayin ang mag-asawa habang natutulog ang mga ito sa kanya gagawin ang kanyang pinaplano. Subalit ng gabing yon, bago pa gawin ni Bimbo ang kanyang plano, ay may pangyayaring magiging dahilan ng pagbabago ng kanyang desisyon. Mula sa bintana ng kanyang kwarto ay may nakita siyang mga aswang na lumilipad at patungo sa kanilang bahay. May mga aswang! Hindi yung sina Mama Daniela at Papa Ricardo. Kasi silip ko lang sa silid nila at naroon sila. Ibang aswang ang mga lumilipad na to. Kakaibang uri sila ng aswang. Nagtaka si Bimbo kung anong kailangan ng mga aswang na nakita niya. Hindi muna siya lumabas ng kanyang silid. Nagmasid at nakiramdam siya. Mula sa kanyang silid ay nakita niyang lumabas ng bahay ang mag-asawang Ricardo at Daniela. Palabas sila ng bahay. Mukhang haharapin nila mga aswang na umaatake. Nang makita ni Bimbo na lumabas ng bahay ang mag-asawa, ay sumunod na rin siya. Hindi na matutuloy ang kanyang pinaplano dahil may ibang mangyayari sa gabing yun. Nang makalabas ng bahay ang mag-asawa, ay agad na nagbago ang anyo ng mga ito. Naging ganap rin silang aswang. Agad na sinalakay ng mga aswang na kanina pa nag-aabang sa kanila. Pangil sa pangil, kuko sa kuko ang paglalabanan ng mga ito. Walang sino mang gustong magpadaig. Walang ideya si Bimbo kung ano ba ang ugat ng pinag-aawayan ng mga ito. Sa pagpapatuloy na paglalabanan na magkabilang panig, ay nakita ng bata na tila tagilid ang aswang na sina Ricardo at Daniela. Higit na malalakas at madiskarte ang mga dumating na aswang. Mapapahamak si Mama Daniela at Papa Ricardo. Kailangan nila ng tulong ko. Naguguluhan na rin ako kung sino nga ba sa mga aswang na ilan talagang pumatay sa mga magulang ko. Buti na lang, hindi ko pa nagagawa ang plano ko. Baka hindi talaga sina Mama Daniela ang tunay na may kagagawan. Kaya tama si Santi. Wari nagkaroon ng kaliwanagan ang isip ni Bimbo. Tama ang kaibigan niyang Santelmo na hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Kailangan ni na Papa Ricardo ang tulong. Hindi ko sila dapat hayaang mapahamak. Agad na kinuha ni Bimbo ang batong puti at ikinuskos sa matigas na bagay. Nag-apoy ang bato at lumikha ng imahe hanggang sa maging nag-aapoy na arnis ito. Saka lumapit sa mga aswang. Ako ang harapin niyo mga aswang! Huwag ang Papa Ricardo at Mama Daniela ko! Nagulat ang nagpapatayang mga aswang sa biglang paglapit ni Bimbo. Hawak ang nag-aapoy na arnis na nagbigay ng liwanag sa lugar na yon. Si Bimbo! Tignan mo! Ricardo, may kapangyarihan siya! Harapin niyo ang inyong kamatayan, mga aswang na pangit! Sa paglapit ni Bimbo ay nalipat ang atensyon ng mga sumasalakay na aswang at sumugod ito patungo sa kanya. Subalit nagsasayang lang sila ng lakas. Sa bawat pag-atake ay nakakatikim sila ng haribas at hataw mula sa nagliliyab na arnis ng bata. Dumidikit ang apoy sa katawan ng aswang sa bawat pagtama ng arnis sa katawan ng mga ito. Umaapoy ito hanggang sa matupok ng apoy ang mga aswang. Kaya saglit lang ay agad nalipol ang mga umaataking aswang. Nailigtas ni Bimbo ang mag-asawa. Bago ganap na lumapit ang mga ito kay Bimbo, ay bumalik na muna sila sa pagiging tao. Salamat. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin, Bimbo. Hindi namin nakalain na ikaw pala ang magliligtas sa amin. Ayoko lamang po mapahamak kayo. Utang namin sa iyo ang ikalawa naming buhay, Bimbo. Kung hindi ka dumating, baka katapusan na namin ang Papa Ricardo mo. Meron ka palang kapangyarihan, Bimbo. Tinulungan lang po ako ng kaibigan ko. Kaibigan? Opo. Pero pasensya na po kung hindi ko maaaring sabihin sa inyo. Okay lang yon. Hindi ka namin pipilitin na sabihin. Kung yan ang gusto mo. Sa ginawang pagliligtas ni Bimbo sa mga taong kumupkup sa kanya,
ay tila naging maluwag yun sa kanyang pakiramdam. Kaya nga lang, nagkaroon naman ng pagkalito sa kanyang isipan kung paano niya maipaghihiganti ang mga magulang kung ang nais niyang gantihan ay posibleng wala palang kasalanan. Sa silid ng mag-asawang Ricardo at Daniela, nagkaroon na rin ng pagbabago sa kanilang isipan ang tungkol sa nabuong desisyon. Kita mo naman siguro ang ginawa sa atin ni Bimbo, Ricardo. Nagulat din ako, Daniela. Mabuti na lamang at hindi mo pa nagagawa ang plano mo. Mapapatay mo ang bata na magliligtas pala sa atin. Alam na niya ang tungkol sa pagkatao natin, pero iniligtas pa rin niya tayo. Kaya nga, mali ang iniisip mo tungkol sa kanya. Hindi niya tayo isusumbong kung kanino, lalo na't wala tayong ginagawang masama sa kanya. Ibig kayang sabihin nun tanggap niya kung ano man tayo? Maaaring ganun nga, Ricardo. Kaya hindi banta sa buhay natin si Bimbo, kundi kakampi natin. Minsang pakikipag-usap ni Bimbo sa kaibigan niyang San Telmo ay nagpasalamat ang bata dahil sa ginawa nitong pagpigil sa kanya sa nauna nitong plano. Mabuti pala at pinakinggan kita, kaibigan Santi. Dahil nga posibleng mali ang iyong iniisip. Nakapatay pa ako ng taong walang kasalanan kung nagkataon. Pero huwag ka mag-alala. Malalaman mo rin kung sino ang dapat natin singilin. Andito ko para samahan kang hanapin sila. Salamat, kaibigang Santi. Alam mo bang dahil sa'yo, meron akong lakas ng loob na gawin ng ibang bagay? Pati ang maging matapang para humarap sa mga pagsubok at masasamang nilalang. Sapagkat yun ang silbi ko bilang isang kaibigan. Samantala, dahil sa mga nangyari, ay gumaan ang pakiramdam ng mag-asawang Ricardo at Daniela sapagkat hindi na nila kailangang pagdudahan pa si Bimbo. Ngayon ay nakatitiyak na silang hindi magiging banta si Bimbo sa kanila. Mananatili nila itong kasama at lalo pa nilang pahahalagahan. Para sa akin, ay swerte ang pagdating ni Bimbo sa buhay natin, Ricardo. Ang totoo ay mabigat din sa akin kung mawawala siya. Dahil nga sa gagawin ko sana. Pero hindi yun ipinahintulot na mangyari. Dahil kay Bimbo, napunan niya ang kasabikan ko sa pagkakaroon ng anak. Dahil nakikita ko sa kanya ang nawala nating anak. Ang anak natin na inagaw sa atin, Daniela. Kung nabubuhay lamang siya, marahil kasing laki na siya ni Bimbo. Darating pa kaya ang sandaling makikita natin siya? Umasa pa rin ako. At hindi maling umasa. Sapagkat hindi na nga lihim kay Bimbo ang pagkatao na mag-asawa, ay kinausap na lamang nila ang bata upang hindi ito mag-alala at matakot sa kanila. Aswang man kami ni Mama Daniela mo, Bimbo. Subalit hindi kami aswang na kagaya ng iba. Aswang kami na merong pagpapahalaga sa kapwa. Kaya namin pigilan na gumawa ng masama, lalo na ang pagbatay. Naniniwala po ako sa inyo. Dahil sa pagtira ko po dito sa inyo ay napatunayan ko na mababait po kayo. Pero, minsan po ba, nagawa niyo na rin pong pumatay? Natahimik ang mag-asawa. Hindi alam kung paano sasagutin ang tanong ng bata. Subalit sinagot yun ni Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Oo, Bimbo. Nagawa na namin yun. Dahil sa matinding galit. Ricardo, hindi mo na kailangan sabihin pa yun sa bata. Ibig ko lang maging totoo sa kanya, Daniela. Yamang alam na niya ang katotohanan tungkol sa atin at naniniwala ko na mauunawaan niya tayo at hindi niya tayo ipapahamak. Hindi ko po gagawin yun kahit kailan, Papa Ricardo. Salamat, Bimbo, anak. Minsan, ayoko na rin sanang balikan pa ang pangyayaring yun sa aming buhay. Pero naging napakasakit dahil ipinagkait nilang magkasama kami ng aming anak. Ano pong ibig niyong sabihin? Mga taong may malaking atraso sa amin. Walang kapatawaran ang ginawa nilang kasalanan sa amin. Matagal nila kaming nilinlang at kailan lang nalaman namin na ang mga taong yun ang nagnakaw sa anak namin. 1 taong gulang pa lang ang anak namin nang nakawin siya.
Inilayo siya sa amin. Ginawa nila yon para gantihan kami mag-asawa. Hindi kasi nila kayang tanggapin na mas lumalago ang aming negosyo kaysa sa kanila. Para gumanti, ay kinuha nila ang aming nag-iisang anak at itinago nila. Ang nais nila gamitin ito para gantihan kami. Ang wasakin kami. Hanggang sa nalaman namin kung saan sila nagtatago na matagal na panahon. Gamit ang aming pagkaaswang, pinuntahan namin sila sa kanilang bahay. Hindi namin napigilan ang galit at nagawa naming patayin sila. Napatay niyo po sila? Oo, Bimbo. Bugso yun ng matinding galit dahil sa ginawa nilang pagkuha sa aming anak. Ang nakakalungkot nga lamang ay hindi pa rin namin nabawi ang aming anak kahit napatay namin sila. Mag-uumaga na kasi nun, hindi na namin nagawang hanapin ng bata dahil malalaman na ng mga tao ang aming ginawa at malalagay kami sa panganib. Nang bumalik kami, wala na kaming makuwang impormasyon, lalo na kung nasa ng aming anak na matagal nilang itinago. Ano po bang pangalan ng mga taong sinasabi niyo, Mama Daniela? Yung kumuha po sa anak niyo. Sila ang mag-asawang Ramona at Ernesto Villacruz. Natahimik si Bimbo. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya ng mga sandaling yun. Kayo? Kayo ang aswang na pumatay sa kanila? Tama ka, Bimbo. Bunsod yun na matinding galit dahil sa kasalanan ginawa nila sa amin. Pati ang aming nag-iisang anak ay idinamay nila. Inagaw nila ang aming karapatan para alagaan at palakihin siya. Hindi namin naiparamdam ang pagmamahal sa aming anak dahil sa kagagawan nila. Pero sisisihan din namin ang aming nagawa. Kaya lang, hindi na maibabalik pa ang mga nangyari. Parang sasabog ang dibdib ni Bimbo ng mga pagkakataong yun. Dahil sa kanyang mga nalaman, ay naroon ang iba't ibang emosyon na pumuno sa kanyang dibdib. Wari namamanhid ang kanyang mga mata at ibig niyang umiyak. Napansin yun ni Daniela. Bakit, Bimbo? May sasabihin ka ba, iho? Hindi na kayang pigilan pa ni Bimbo ang kanyang nararamdaman, kaya lakas loob niyang sinabi kung ano yun. Kilala ko po mag-asawang pinatay niyo. Nagkatinginan sina Ricardo at Daniela. Kilala mo sila? Opo. Sila po ang inay at itay ko. Ano? Pinatay sila ng aswang at kayo po pala pumatay sa kanila. Pinatay niyo ang inay at itay ko. Hindi makapaniwala ang mag-asawang kaharap ni Bimbo sa kanilang narinig. Kung ikaw ang anak nila, ibig sabihin, ikaw ang anak namin na kinuha nila. Dahil wala silang anak. Ikaw nga ang anak namin, Bimbo. Ikaw ang batang ninakaw nila sa amin. Ikaw ang anak namin. Hindi na napigilan pa ni Daniela ang nararamdaman. Agad siyang yumakap kay Bimbo. Ganon din si Ricardo. Dahil natitiyak nilang anak nila ang ngayon ay kanilang kaharap. Patawarin mo kami, Bimbo. Kung nagawa namin yun sa kanila. Alam naming labis ka nasaktan sa pagkawala nila. Sorry sa mga nagawa namin, anak. Naiintindihan ko po kayo. Dahil sa mga sinabi niyo sa akin. Kaya hindi po ako nagagalit sa inyo, Mama Daniela, Papa Ricardo. Kahit kayo ang dahilan ng pagkawala nila. Dahil masasama pala sila. Salamat, Bimbo anak. Nauunawaan mo kami. Sadyang may paraan talaga lagi ang tadhana. Kaya nangyari ito. Mabubuo na muli ang pamilya natin. At dahil po yun sa kaibigan kong Santelmo. Santelmo? Opo, siya ang naging dahilan bakit lumakas ang loob ko para gawin ang mga bagay na nagagawa ko ngayon. Gusto namin siya makilala at makapagpasalamat na lang sa kanya, anak. Nang magkaroon ng pagkakataon, ay ipinakilala ni Bimbo ang kanyang mga magulang sa kaibigang si Santi. Masaya akong makilala po kayo. Salamat sa ginawa mong tulong sa anak namin. Alam ko na mabuti kang kaibigan sa anak namin. Siya rin po ang tumulong sa akin para iligtas kayo sa mga aswang na gustong pumatay sa inyo.
Maraming salamat talaga sa iyo, Santi. Nasa ganun silang sitwasyon na halos masaya na nang gulatin sila ng grupo ng mga aswang na biglang umatake. Mga kauri ito ng aswang na dati lumusob sa kanila. Hindi maaari to! Nagbalik sila! At mas maraming kasama! Ayaw nila talaga tayong tigilan hanggat hindi nila tayo napapatay. Baka wala sila ng kanilang pinuno na matagal ng inggit na inggit at galit na galit sa atin. Posibleng kamag-anak na mag-asawang napatay natin ang mga yan. Ang mag-asawang kumuha sa anak natin. Huwag po kayo mag-alala. Kami ni Santi ang bahala sa mga yan. Tutulungan namin kayo, anak. Tutulong din ako. Kaibigan Santi, kailangan nating harapin ang mga aswang na dumating. Oo, Bimbo. Agad na nagbago ng anyo si Santi. Naging isang bolang apoy muna ito at saka naging naglalagablab na arnis. Mahigpit itong hinawakan ni Bimbo upang gamitin para harapin ang mga aswang na nanggugulo sa kanila. Ito ang kanyang sandata. Bawat hataw, bawat haribas ni Bimbo gamit ang arnis na umaapoy ay kamatayan ang hatid sa mga aswang. Hindi rin naman nagpaawat ang mag-asawang Daniela at Ricardo na buong tapang na nakipagpambuno sa mga masasamang elemento. Dahil sa nag-aapoy na arnis na sandata ni Bimbo, ay walang nagawa ang mga aswang kundi ang umurong sapagkat batid nilang hindi nila kakayanin ang kakaibang arnis ng bata. Sa ikalawang pagkakataon ay minsan pang napaurong ni na Bimbo ang mga aswang. Naniniwala siya na hanggang nandyan ang kaibigan niyang San Telmo ay walang kampon ng kadiliman ang magtatagumpay laban sa kanila. Dahil aswang ang tunay na mga magulang ni Bimbo, ay wala silang plano na ipasa sa kanilang anak ang pagiging aswang. Dahil ang nais nila ay isang normal na buhay para sa bata. Samantala, ngayong batid na ni Bimbo ang totoo at nalamang buhay pa pala ang tunay niyang mga magulang, ay niyaya niya ang mga ito upang balikan si Lola Aldea. Hindi niya malilimot ang ipinakitang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya ng taong unang tumulong sa kanya. Ipinakilala ito ni Bimbo kina Ricardo at Daniela na kanyang mga magulang. Sapagkat ang nais ng mag-asawa ay gantihan ang naging kabutihan ng matanda sa kanilang anak, ay niyaya nila itong doon na tumira sa kanila para magkasama-sama silang lahat upang makapagsimula sila ng bagong buhay. Hindi lingid kay Bimbo na ang mga nangyari sa buhay niya ay dahil na rin kay Santi, ang San Telmo na kanyang naging kaibigan. Kaya hindi niya malilimot na bahagi ito ng magandang nangyari sa kanyang buhay. Itinama nito ang mali at natuklasan niya ang katotohanan sa kanyang tunay na pagkatao. Subalit kailangan niya ng magdesisyon, kaya nagbalik siya sa may ilog upang ibalik doon si Santi. Maraming salamat sa iyo, kaibigang Santi. Ibabalik na kita kung saan ka dapat naninirahan. Masaya ako na may mabuti ako nagawa para sa buhay mo, kaibigang Bimbo. Ibabalik na kita rito sa ilog para sa iba pang gaya ko na maaari mong matulungan. Sadyang mabuti talaga ang kalooban mo, Bimbo. Hindi ka makasarili. Lagi mong iniisip ang ibang tao. Dahil tulad ko, ay maaaring mapaayos mo rin ang buhay ng ibang taong magiging bago mong kaibigan. Tama ka. At huwag kang mag-alala. Kapag kailangan mo ko muli, bumalik ka lang dito at handa kitang samahan muli at tulungan. May bigat ang mga paa na nilisan na ni Bimbo ang ilog kung saan nakasumpong siya ng isang tunay na kaibigan. Bago tuluyang umalis sa baryo na yon, ay dumaan din siya sa isa pang kaibigan na si Miko para magpasalamat. Hindi rin niya makakalimutan ang naging kabaitan nito sa kanya. Ngayong tapos na ang dilim na lumukob sa buhay ni Bimbo, nagkaroon ngayon ng tunay na liwanag dahil sa pagkakaalam niya ng katotohanan. Handa na siyang harapin ang buhay na sadyang nakalaan para sa kanya. Puno ng iba't ibang pagsubok ang buhay natin. Minsan, pinapahirapan ito ng mga taong may masamang hangarin. Kaya dapat lumaban lang at huwag titigil na ito ay harapin.
dahil sa dulo ng bawat dilim ay may liwanag na darating.